Dante, bakit hindi pa makapagdesisyon ang mga Duterte kung may tatakbo ba sa kanila bilang senador? Monica, walang binanggit maging yung mga tumakbo kaninang kaalyado ng Pangulong dahilan kung bakit hindi pa makapagpasya itong Duterte family na kung sino ba yung maaring tumakbo na mula sa kanilang pamilya. Ang sinasabi partikular na ni Senator Padilla na presidente ng PDP ay hinihintay pa nga nila, Monica, kung ano ang magiging pasya nitong Duterte at iginagalang naman nila ito, pero ang kanilang inaasahan na sana bago matapos itong paghahain ng Certificates of Candidacy o COC, partikular na sa national position sa October 8 ay magkaroon na sila ng kasagutan. Sabay na naghain ng Certificate of Candidacy sina re-electionist Senators Christopher Bongo at Ronald De La Rosa, kasama ang aktor na si Philip Salvador na mga senatorial bet ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Ang tatlo ay kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinamahan sila ng presidente ng partido na si Senador Robin Padilla. Ayon kay Senator Go, naniniwala pa rin sila sa magandang nagawa ng dating presidente sa bansa sa kabila ng isyu ngayon na ibinabato sa pamilya Duterte. Hindi rin anya siya pinakikialaman pagdating sa kanyang karera sa politika. Isa lang sinabi niya sa akin, gawin mo lang yung tama. Just do what is right. Umikot ka lang sa tama. Hindi ka magkakamali dyan. Dagdag pa nito, tiwala siyang matalino ang mga Pilipino kung sino ang mga nararapat nilang iboto. Hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kaya po tayo may eleksyon pagdating ng panahon. Mga kababayan ko, kayo na pong humusga kung sa tingin ninyong nakatulong po sa inyo ang mga programa niya noong 2016 up to 2022. Samantalang si Senator De La Rosa aminadong maaaring maepekto sa kanya ang issue na isinasangkot ang mga Duterte. Kabilang narito ang investigasyon ng Quadcom sa umano'y war on drugs ng Duterte administration na maging siya man ay dawit bilang hepe noon ng Philippine National Police o PNP. Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. Gayunman, mga botante naman rin anya ang magpapasya kung sino ang mga karapat-dapat na maglingkod sa kanila. Dagdag pa nito, isusulong pa rin niya ang death penalty bill at mandatory ROTC. Si Philip Salvador naman kapag nahalal ay tututukan ng peace and order at rehabilitasyon ng mga biktima ng iligal na droga. Samantala, inihayag ni PDP President Senator Robin Padilla na patuloy pa rin nilang kinakausap ang pamilya Duterte na may tumakbo sa kanila. Binibigyan nila ang mga ito na magdesisyon hanggang sa huling araw ng COC filing sa October 8. Hanggang ngayon, nakikiusap kay Mayor Tumakbo. Bilang partido, ako ang presidente ng PDP. Gusto ko na tumakbo siya. Hindi siya isa sa mga anak. Binigyang diin ni Padilla, mahalaga pa rin sa kanila na may Duterte sa kanilang line-up. Lalo na ang dating Pangulo na may matagal ng karanasan sa politika sa kabila ng may edad na ito. Mas matindi ang wisdom. Ito ang kailangan natin sa leader natin, yung wisdom. Nakita naman natin yung wisdom ni Pangulong Duterte noong panahon ng pandemic, lalagpasan natin yung pandemic. Inaasahan niya na kukumpletohin nila ang 12 senatorial line-up ng kanilang partido at mga galing ito sa probinsya. May pangalan na umano na binigay ang dating Pangulo at inaasahang maisa sa pinal bukas o sa October 8. Sinabi naman ni Senator Go, nagkausap naman sila ng dating punong ehekutibo pero personal na bagay. Ang desisyon pagdating sa pagtakbo ay desisyon na ito ng pamilya. Monica, batay nga sa pahayag kanina ni Senator Padilla na presidente ng PDP ay yun nga, bukod sa paghihintay dito sa magiging mga pupuno doon sa 12 senatorial slate ng kanilang partido na PDP. Bukas naman daw itong kanilang grupo na mag-endorso maging sa ibang partido o kaya naman kahit na independent. Basta ito ay bibigyan ng pahintulot o may green light ang dating Pangulo. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa Monica.
Dante, kung hindi makapagdesisyon hanggang sa end ng filing ng COC sa October 8 ang pamilya Duterte, tama ba? If I remember it correctly, hindi na papayagan ng COMELEC ang substitution. Yes, Monica, hindi na papayagan beyond October 8. Binapayagan lang ng COMELEC doon din sa period ng COC filing. Halimbawa, kung sino yung nakapag-file na kandidato doon sa kanilang slate ay maaari pang palitan kung umatras ito. Pero beyond doon ay hindi na po pwede. Liban na lamang, Monica, kung sa kaso ng death o kaya namatay yung isang kandidato na kanilang kapartido kaya nagkaroon ng masasabi nating problema sa pag-iisip na hindi na niya pwedeng gampanan yung kanyang tungkulin bilang isang kumakandidato ay pwede itong palitan, Monica, hanggang sa halimbawa kung siya naman ay na-disqualify ay maaari pa rin palitan hanggang sa kalagitnaan ng halalan sa May 12, 2025. Basta ito ay kapareho ng pangalan. Ibig sabihin, yung na-disqualify ay maaaring palitan ng kapareho lang din na pangalan. So yun lang yung mga instances na maaaring palitan ang isang tumatakbong kandidato. So beyond doon sa nabanggit natin kanina period ay hindi na maaaring i-substitute basta hindi nagfo-fall doon sa either death o kaya may problema sa tulad sa pag-iisip nga, Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Manila Hotel.